Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay may sarili ng sining at kultura sa paggawa ng mga tela at damit. Ang mga likha nila ay gawa sa mga likas na materyales na makikita sa kanilang paligid. Halimbawa, ang pinya na gawa sa hibla ng dahon ng pinya ay isang uri ng tela na sadyang pino at napakaganda. Madalas itong ginagamit sa paggawa ng mga formal na kasuotan tulad ng barot saya at pambabaeng damit, kabilang na ang mga panloob o lingerie. Ang paggawa ng pinya ay maproseso at matagal, kaya naman ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-prestihiyosong tela noong panahon. Ang bawat hibla ay dahan-dahang pinaghihiwalay mula sa dahon ng pinya, nililinis, pinapatuyo at saka hihinangin upang maging malambot na sinulid. Pagkatapos, ito ay hinahabi ng maingat upang makabuo ng magaan, translucent at matibay na tela. Sa ganitong paraan, ang mga Pilipino ay nagpapakita ng kanilang kahusayan hindi lamang sa pagtatahi kundi sa buong proseso ng paggawa ng tela. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga kababaihan ang sentro ng paggawa ng lingerie. Sila ang mga dalubhasa sa pagbuburda at pagtatahi, isang gawaing na ipapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang mga kasanayang ito ay tinuturing na mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipina. Hindi lamang ito simpleng trabaho, kundi isang sining at kultura na nagpapakita ng kanilang katatagan at pagiging malikhain. Sa video, makikita ang mga kababaihan na tahimik ngunit masigasig na nagtutulungan, nagpapalitan ng mga kwento habang gumagawa. Mayroong isang uri ng samahan at pagdadamayan na bumabalot sa kanilang mga gawain. Pagkatapos gawin ang stencil, isang eksena nagpapakita ng mga babae na maingat na naglalapat ng mga ito sa tela. Ginagamit nila ang mga lapis o chalk upang maipakita ang mga guhit nang hindi nasisira ang tela. Pagkatapos, maingat nilang pinuputol ang mga bahagi na kailangang eksakto ang sukat upang hindi masayang ang materyales. Isa pang detalyeng makikita dito ay ang pag-iingat nila sa paggamit ng mga gunting. Hindi ito basta-basta ginagamit na mabilis, ang bawat putol ay kailangang malinis at pantay upang ang mga bahagi ay magtagpo ng maayos kapag tinahina. Mas malalim na ipinakita ang proseso ng pagbuburda sa video. May mga eksena kung saan ang mga burda ay naglalaman ng mga makukulay na sinulid at mga disenyo ng bulaklak, mga dahon at mga kurba na simbolo ng kalinisan at buhay. Ang burda ay hindi lamang dekorasyon kundi isang paraan ng pagpapahayag ng sarili at pagkakakilanlan ng mga manggagawa. Makikita rin ang mga kababaihan na nagtuturo sa mga batang babae na tila ipinapasa ang kaalaman at sining. Mayroong ritualistic na aspeto ang proseso dahil kinakailangan ng matinding konsentrasyon, steady hands at maingat na pagtutok sa bawat detalye. Pagkatapos ng pagbutol at pagbuburda, ipinaalala ng video ang proseso ng pagtatahi ng mga piraso. Dito, ang mga manggagawa ay gumagamit ng karayom at sinulid upang maayos na pagdugtungin ang mga bahagi. Dito na makikita ang tunay na husay ng mga Pilipina sa pagtatahi at tinitiyak na hindi lamang maganda kundi matibay at komportable ang lingerie. Sa eksenang ito, pinapakita rin ang paggamit ng mga manual na makina at mga simpleng kasangkapan na nagdadagdag. Isa pang mahalagang bahagi ng paggawa ng lingerie ang paglalagay ng mga palamuti tulad ng mga lace, ruffles at maliliit na mga bows. Ito ay nagpapasining at nagpapaganda sa mga produkto na nagpapakita ng pagiging malikhain at pagiging artistiko ng mga manggagawa. Ang mga detalye na ito ay ginagawa ng mano-mano na nangangailangan ng maingat na paghawak at pagtutok sa bawat maliit na piraso. Bago tapusin, ang mga lingerie dumadaan sa pagsusuri ng kalidad. Sinusuri kung maayos ang tahi, ang borda, ang mga palamuti at kung komportable ang suot. Ang kalidad ay hindi lamang base sa itsura kundi pati sa tibay at ginhawa ng produkto.
Ang mga manggagawa sa paggawa ng lingerie noong 1920 ay kadalasang mga babae mula sa mga probinsya sa Luzon. Bagaman simple ang kanilang buhay, ang kanilang trabaho ay nagbibigay ng kakayahan sa kanila upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Bukod dito, ang paggawa ng lingerie ay nagbibigay rin sa kanila ng pagkakataong maipamalas ang kanilang kakayahan sa sining at maging bahagi ng mas malawak na industriyang lumalago. Sa video makikita ang mga simpleng eksena mula sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang pagtanggap ng pagkain, mga sandaling nagpapahinga at mga kwentuhan habang nagtatrabaho. Pinapakita nito na ang paggawa ng lingerie bahagi na rin ng kanilang buhay at kultura. Sa kabila ng kahusayan at sining na bumabalot sa paggawa ng lingerie noong 1920s, makikita rin sa kasalukuyan ng malaking pagbabago sa industriya. Sa modernong panahon, ang paggawa ng mga damit panloob ay halos pinalitan na ng makinarya at mga otomatikong proseso sa malalaking pabrika. Ang mga makina ay nagpapabilis sa paggawa at nagdudulot ng mas malaking produksyon, ngunit kasabay ng bilis nito, nawawala rin ang personal touch at ang pagiging natatangi ng bawat piraso. Ang sining ng pagbuburda at pagtatahi ng mano-mano ay unti-unting nagiging isang bagay na bihira at minsan ay nakakalimutan na. Sa kabilang banda, ang mga pabrika ay nangangailangan ng mataas na volume ng produksyon upang mapunan ang demand ng merkado. Ang Luzon Lingerie bilang isang video ay isang mahalagang dokumento ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ipinapakita nito kung paano ang mga Pilipino noon ay mas mataas na antas ng kasanayan sa sining sa paggawa ng tela at damit. Sa gitna ng pagbabago ng panahon, mahalagang pahalagahan at panatilihin ang tradisyong ito upang hindi mawala ang mga natatanging gawang Pilipino. Maraming mga grupo ngayon ang nagsusulong ng pagbabalik tanaw sa mga tradisyonal na pamamaraan sa paggawa ng tela bilang isang paraan ng pagpapanatili ng kultura at pagkakakilanlan. Ang mga gawaing tulad ng burda at paggawa ng pinya ay muling tinatangkilik at sinisikap na ipasa sa mga susunod na henerasyon. Ang paggawa ng lingerie sa Pilipinas noong 1920 ay isang obra maestra ng sining at kultura. Mula sa paggawa ng stencil hanggang sa pagburda, pagtatahi at paglalapat ng mga palamuti, bawat hakbang ay nangangailangan ng kasanayan, tiyaga at puso. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng damit. Ito ay isang salamin ng ating kasaysayan, kultura, at walang katapusang husay ng mga Pilipino na dapat ipagmalaki at pangalagaan.